katotohanan at ilalahad ni Adlaw at Jensa at natividad. Good morning, good morning, good morning. Isang maulang umaga po dito po sa ating lahat. Kababayan ko sa Olongapo City, Subic Bay, Freeport Zone, Bataan, Zambales, Central Luzon, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po! Ito naman po ang inyo pong bagong sumbungan ng bayan, ang Agarang Aksyon Ngayon. Kasama ko ngayon si Attorney Noel Atienza, Cabinet Natividad, at ang aking sa ating co-host, ang presidente po ng Subic Bay Colleges Incorporated, walang iba kung hindi si Mr. Fer Julian. Ka-Fer, magandang tanghali, umaga sa iyo, Ka-Fer. Magandang umaga naman, Camilbert. At syempre pa sa ating mga kasama, Cabinet Natividad, Attorney Atienza, na bumubuo ng Agarang Aksyon Ngayon, 107.1 Radyo Bandera, Olongapo City. At syempre, sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Olongapo, sa buong Zambales, sa buong Region 3, kung saan yan po ay pinamumunuan ng ating Milbert Tiniente, no? Sa ating Volunteers Against Crime and Corruption. At bisita rin po natin dito si Jeffro ng Bagong Gapo. At kanya pong tatalakayin ang ating isang ipinaglalaban pa, ang tinatawag na federalismo. Yes. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Ka-Fer. Batiin natin siyempre, no? Ang ating minamahal na Mayor Roland Paulino Jr. At saka ang ating senior, no? Nag-birthday siya noong November 24. 24. Opo, si belated happy birthday, MRP. Belated happy birthday, MRP. Opo, yun. At saka po, batiin ko din po, nag-birthday din po yung aking pamangkin, si Pamela Joyce Samson. Nag-birthday po siya noong November 26. Nag-birthday naman po siya. Happy birthday po sa lahat po may birthday ngayong November at sa darating po na buwan ng December 2. Happy birthday po sa aking mother, Mami Myla Adlawan, December 2. Advance happy birthday po, Mami. At sa aking brother, December 17. Happy birthday. Ka-Fer, bati mo naman ang ating Siyempre, ang alam mo, binabati ko rito ang mga tagalungsod ng Olongapo dahil ilang araw, ilang linggo na medyo wala tayong contamination o COVID problem. So, congratulations po. This is a long weekend. November 30 is National Heroes Day. That's Monday. To is Tuesday. So, sana po walang masyadong maglalaboy man tayo. Alam naman po natin kung ano yung ating health protocol with regards to COVID-19, no ha? So congratulations po sa ating lahat. Natututunan na po nating mamuhay dito sa new normal. Magtuloy-tuloy sana ito. Sana ma-flatten na talaga natin ang curve na yan, no? Maraming holiday na darating. Nako, iwasan po natin ang medyo hindi tayo nagdi-distancing. Kinakailangan talaga nating pangalagaan ang ating kalusugan. 27 days na lang. Ka-Fer, Pasko na. Yes. Di ba, no? Tapos December 16, ano ba yun? Yung traditional simbang gabi. Opo, no? Wala ang ating AJ Castelo. Si Castelong Buhangin. Wala po ngayon, Ka-Fer. At meron siyang Buhangin. si AJ Castelo ng Cash and Advertising. Castelong Buhangin. Wala siya ngayon. Nasa linya po, Ka-Fer, ngayon ang ating morning prayer. Walang iba kung hindi si Kamani Oranza. Opo, no, Kamani Oranza. Kamani, good morning. Good morning sa inyo. It's good to hear. Good morning, Camilbert. Alam nyo, bago tayo ipagpatuloy natin ang mga pagbati sa lahat ng mga tao, dapat unahin din natin batiin ang ating may likha, ang ating Diyos at ang Panginoon. Dahil kung siya ay wala sa ating buhay, tunaw na po ang programang ito. Yun. Thank you po, Kamani. Amen. Na po tayong lahat. Amen. Okay. Since March, nananawagan tayo sa Panginoon na tayo bigyan ng proteksyon at gabay at iwaksi tayo sa sakit ng COVID. Kaya
Sa umagang ito, muli tayong mananawagan sa Kanya. At dati siyang babatiin dahil malapit na i-celebrate ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Magpapasko na. At meron lang po akong ibabahagi ngayong umaga, no? Kasi marami na tayo na naririnig na ibang balita. Alam niyo ba na ang Panginoon laging merong good news o magandang balita? Always naman, syempre. Oo, kaya dapat siguro sa mga susunod na Sabado, uunahin natin ang magandang balita. Ang aking nasagap na balita sa umagang ito ay hango sa Book of Proverbs. Ito'y magandang balita ng Panginoon. Sabi niya po sa Proverbs chapter 3, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commands. Amen. For the length of days and your years of life and the peace of God will be added unto you. Let not steadfast love and faithfulness forsake you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, so that you will find favor from God and good success. Favor in the sight of God and in the sight of men. Ito pang pinakamaganda sa lahat, yung verse 5 and verse 6. Camilbert at Kaper sabi, Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your ways straight. Wow. Wow. Yan ang magandang balita ngayong umaga. Yes. Delight yourself Trusting in the Lord. with all our heart, and we will not always depend on our own understanding. Because God knows best for us. Amen. 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 Tayo po ay manalangin ng maikli. Panginoon, marami pong salamat. Ulit, sa umagang ito, kami nananawagan sa inyo. Tinatawag namin kayo at ang inyong mga anghel na muli ninyo kaming bigyan ng proteksyon sa araw na ito. Iwaksin niyo po ang mga sakit, mga aksidente. Iwaksin niyo po ang COVID-19. Patuloy niyo pong pahabain ang buhay ng bawat isa. Patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan niyo po kami ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Panginoon Diyos, dalangin namin sa umagang ito, muli ninyong babasbasan ang programa namin. Babasbasan ang bawat isa na involved sa programang ito. 10 ng mga crew, lalong-lalo na po ang aming mga frontliners, ang aming mga host regularly, si Camilbert, si Kafer, at ang mga taong nasa likod na si Ka Ben Natividad, si Attorney Atienza, at ang aming prinsesa na si Ka AJ, na malugod na tumutulong sa amin sa tuwing Sabado. Muli, dinadalangin namin ng inyong gabay, inyong proteksyon ay mapa sa amin, ang inyong pagpapala mapa sa amin, at sa lahat po ng nakikinig sa programang ito, pagpalain po kayo ng Diyos, iiwas po kayo sa mga sakit, at patuloy na magkaroon kayo ng mabuting kalusugan at masayang araw at masayang weekend. Once again, advance Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. Amen. Amen. Napakaganda nun, Kamani. Kamani, baka may gusto kang batiin? Well, ulit, binabati ko ang mga nakikinig sa atin sa Zambales at ang ating mga kasamahan sa mga sa OCMA, no, mga NGOs at yung mga church organization na patuloy din sinusuportahan ang programang ito sa kanilang panalangin. Alam natin na ginagamit ng Panginoon ang programang ito sa pagbibigay ng mga balita sa araw-araw at mga nangyayari sa ating kapaligiran. Tama. So, having said that, I just thank the Lord and I wish you a Merry Christmas. Thank you. Thank you, Kamani. Magandang umaga sa Thank you, iyo. Kamani. Thank you. Yun. Kaper, no? Ang ganda nung tinanong ni Kamani doon. Gustong-gusto ko sinabi ni Kamani na Hindi, wala talaga. delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Yan. Yun ang gustong-gusto kong kataga doon, no? Sabi nga ni Jesus,
Huwag niyong sundin kung ano yung kagustuhan lamang ninyo. Oo. Sundin niyo kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Yes. Yan. Oo. At sabi nga hindi po ibibigay ito sa panahong gusto mo. Aha. Ibibigay po ito sa panahong gusto niya. Aha. Di po ba, Kaper, no? O, naniniwala po ako Dahil doon, alam no? niya, alam niya Mhm. timing eh. Timing po Alam talaga. niya yung timing. Oo. Oo. If God's will, di ba? Oo. Kaya Thy will be done. Wala tayong dapat na palakasin sa Mhm. ating sarili. Walang iba kundi ang ating faith sa ating lumikha. Mhm. Amen. 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 Para Oo. na tayo If God's will, thy will Pero be done. napapanahon Napapanahon po. Alam mo Oo. ba itong COVID na ito, ini-equate ito sa revelation? Totoo ba? Paano nangyari? Paano yung Kaper? Sige nga, ano nga. Oo. Maraming theory Oo. na this was done by the globalists, by the cabal, Mhm. at ito ipinlano na itong Oo. itong coronavirus ito, not even Lapit the natin ng konti, climate Kaper. change, Yan. Oo. even the climate Yan. change, Aha. no? Even itong typhoon na nangyari sa atin ito na limang magkakakasunod, Mhm. sabi nila, gawa na ng tao yan. It's not nature. And it's on the revelation. Mhm. Yun Sabi ko naman pala, wala no? naman tayong dapat alalahanin dyan. Dapat ang talagang gawin natin ay palakasin natin Ang ating ang ating paniniwala. pananampalataya. Ang ating Yes. pananampalataya. Yun Trust lang po ang in masasabi the ko. Lord Oo, with all we your need not to understanding. worry. We need not to Opo. worry. Yes. Just go on. Mhm. Strengthen the faith in God. Okay po yun. Wala na po tayong dapat pang gagawin. Yun. Oo. Oh, amen. Amen. Kaper, bumati muna tayo sa ating mga nagko-comments ngayon, no? Kay Mr. Gerardo Dadods Cruz ng Bagon, Batangas po. Good morning po sa inyo, sir. Kay Ma'am Rosalie Raquel Oredina Natividad. Oh, ma'am, good morning po. Kay Virginia Barque Oredina. Yan po, Kaper, mga ano po yan eh. Pamilya po yan ng ating AJ. Si AJ Castelo. Tinatanong ko nga itong bangon ka po. Oo. Nakabangon na. Oo. Si Jocelyn Oredina Baka na po yan. Suzuki. Oo. Bangon bagong gapo, no? Mamaya po, makakausap po natin ang ating si Mr. Jeffro Julian ng Bangon bagong gapo para sa ano po yan? Topic na ano po yung Kaper? Yeah, federalismo. Federalismo. Oo. Kaper, batiin mo ang ating SBMA chairman. Siyempre, Oo. ang ating SBMA chairman, Attorney Wilma Esma, Mhm. sa kanyang napakagandang ginagawa when it comes to, alam mo na, when I was OPM, talagang hirap naman bantayan talaga ng perimeter fence eh. Yung Mhm. cyclone wire na yan, bull cutter lang yan. Ay, Oo, matindi yung mga intruder natin dyan. Oo, yung iba- Oo. Ngayon, kinokongkreto na. Mhm. Congratulations, Attorney Wilma Esma, sa inyong desisyon na yan. At yan po, ang napakaganda dyan talaga. Kasi ako, when I was K9, sinisecure namin yan. OPM yun ha? OPM. Oo. OPM is Office of Provost Marshal. Okay. Facility Security Department. Aha. No? At inisip ko, sabi ko, bakit hindi nilang konkretohin ito ng Amerikano? Mhm. Binabantayan pa namin to, tapos mayat-maya, pinuputol din naman ng mga intruder. Mhm. Ayun talaga, no? Yun ang mabigat dun eh. Congratulations kay Chad, Aha. Attorney Wilma Esma, and to the Board of Directors Aha. of Subic Bay Metropolitan Authority for doing that concreting of the fence. Saludo, Napakaganda saludo. po niyan. At syempre pa, Buong ano ba yan? Buong Subic Bay Freeport Zone alam ba? ko, all the Ano? perimeter fence eh. Ang gagawin ganon. Oo. Okay. At napakaganda. Maganda yan. Nakala ko nung panahon ng mga Amerikano, naka ano yan? Electrocuted perimeter fence. Ay, hindi. Hindi ba? Hindi. Natiben sa Nabalmag. Kasi sa amin, sa K9, Oo. yan talaga yung priority namin. Yan Nabalmag ang sinisecure namin. At talagang wala namang Oo, kuryente. Bawal yun eh. Oh, nasa linya na ba si Caben? Nasa linya na ba? Si Caben Natividad? Oo. Kaben, good morning. Wala pa. Nasa ano pa lang. Oo. Dinadial pa lang, no? Oh, the number you dialed is not yet in service. Oo. Alam mo, Ano po, pag-usapan Kapen? natin, Camilbert, Oo. itong TESDA. Oo. Paano ang Oo. test na, Caben? Paano Alam mo ba yan? po, sa TESDA, Dapat, ang Subic Bay Colleges Oo. Inc. po ay isa sa mga merong programa ng TESDA, Technical Education Skills Development Authority. Oo. At syempre, ang pangunahing layunan niyan,
job is TESDA, TESDA is job. Yes, yes. So, ibig Oo. sabihin, merong mga training Mhm. na pinamamahagi. Although, ang mga TBIs, ang mga private TBIs ay nahirapan Mhm. para makapagbukas ulit ng kurso. Oo. Kasi, alam mo, we are complying on the international standard Oo nga, no? Kasi, pag nag-issue ng national certification 1, 2, 3, 4 yan, kinakailangan. Inaano yan sa international industry. Totoo, ano ha? no? Oo. Oh, Kaper, So, siguro bago mo ituloy siguro Kaper, Ayan, nasa linya oo. lang si Caben Natividad, no? Pabati mo sa Caben. Kaben, Oh, yan. good Opo. morning. Hello? Good morning, Caben. Good morning. Good morning, Camilbert. Wala akong access sa ano ngayon eh. Kayo ba nandiyan ba si AJ o ikaw lang? Dito ngayon si ang ating presidente ng Olongapo chapter ng VACC, syempre. Si Kaper Kafer, Julian. magandang Oo. umaga sa iyo, Kafer. Kaben, Magandang umaga. At, good morning din, Kaben. Oo, babatiin ko muna ang ating Oo. mga kaibigan dyan sa Olongapo City, mga kababayan natin at ating mga kaibigan dyan sa Subic Bay Freeport Zone. Magandang umaga sa inyong lahat. Yes, SBMA. yes. Oo. Napaka-swerte naman natin at nandyan si Kafer Julian ngayon at Oo. na kasama ni Camilbert. Pero sayang, wala si AJ, Oo. Milbert. Wala si Castelong Buhangin, no? Wala si Castelong Buhangin. Malamang malungkot si Atty. Atienza, wala si Castelong Buhangin eh. Oo nga. Mhm. Ayun, gusto ko nang ipanawagan sa ating mga kababayan kasi Oo. ngayon yung Olongapo City Medical Society ongoing ang pagkolekta ng mga donation or solis ng mga relief goods Okay. para sa continuous effort sa mga nasalanta ng mga bagyo. mga bagyo. Oo. Okay. Ni Ulysses, Oo, so ni Rolly. No? Oo. oo, merong mga yung mga mga McDonald's stores Mhm. nandyan sa Olongapo, pwedeng pwedeng I-drop doon. drop off. Oo. Pwedeng mag-drop off. Lagyan lang ng pangalan na para sa OCMS. Mhm, mhm. Through OCMS. So pwedeng mag-drop off diyan. So Okay. ngayon ang isang ipapanawagan din natin kasi humihingi ng tulong din ng city para mapagawa at maisaayos yung mga quarantine facilities Oo. natin diyan. Oo, Mhm. sa James, alam ko meron pa diyan sa OSES eh. So inaaayusin 'yan. So lumalakap tayo ngayon ng mga donasyon na pondo or materyales para mapaayos yang mapagawa ang mga quarantine facilities kasi Okay. alam niyo naman bagamat halos isang taon na yung pandemya na yan tuloy-tuloy yan hindi yan totoo Walang yan. hindi putol pa yan. naman nawawala hindi pa walang naman putol. nawawala kaya yung pangangailangan sa quarantine facilities ay tuloy-tuloy pa rin. Aha. Yes, tama Ayun, lalo na yan, pagbabas na yung bakuna, yan, sigurado talagang makakatulong din. So, ayun, Mhm. yun lang ang gusto ko ipanawagan sa ating mga kababayan. Opo. Dalawa yung ating tinututukan ngayon, itong paglakap ng mga relief goods Mhm. para sa mga nasalanta ng bagyo at para naman doon sa quarantine facilities na ginagawa ng city. Kanino naman, Sana Kaben? makatul- Kanino naman Ano po? ibibigay yung sa quarantine relief natin? Yung sa quarantine facilities, pwede nating siguro i-coordinate na lang muna sa agarang aksyon ngayon kasi wala pang specific drop-off point eh. Hindi ko alam Okay. kung So it could be cash or in kind. Kung yan pwede nang idiretso sa James Gordon or sa OSES. Pero malalaman din ng mga tao yan within the next few days. Aha. I-announce natin. Pero in the meantime, kung sakaling meron, kontakin na lang muna tayo sa agarang aksyon para tayo na ang magdiretsong mag-coordinate for them. Alam ko Ganon Kaben din eh. doon sa mga ganon din Camilbert at ka-Fair doon sa mga sa mga gusto mag-donate ng mga relief goods para sa nasalanta ng mga bagyo. Okay. Yun po, no? Kaper. Alam ko, Kaben, nung mga nakaraang araw, ang Rotary Club of Downtown Olongapo, sa pangunguna ni Presidente Didet Santiago, ay nag-donate po ng mga mattresses. Ang Rotary Club of Downtown Olongapo, or sa RCDO,
dito po sa ating Gordon College po, no, ng mga Magaling. mattresses, ng mga kama, ng mga ano po, mga foam. Para po dagdag tulugan ng mga naka-quarantine diyan sa Gordon College. Opo. Ganda, maganda. Okay. Mhm. Opo. Tapos Kaben, Oo. yung tungkol naman, may tanong lang ako, Kaben, ano? Kasi alam ko naman, ikaw po ay malapit sa Olongapo City Medical Society. Meron po kasi Okay. nagtanong na hindi po siya OFW, siya po ay balikbayan, galing po ng US. Ngayon, syempre, upon arrival sa airport, siya ay sinwab test, tapos chinekin sa hotel for quarantine, Oo. and then siya po ay nag-positive sa COVID-19. Nako, saan siya galing? Amerika? Galing siya ng US. Opo. Tapos Okay. ngayon, nag-positive siya ngayon sa COVID-19. Ngayon ay naka-check in siya sa hotel ngayon sa Manila. So, ang tanong niya, siya po ba ay uwi ng Olongapo, dadalhin sa Olongapo, coordinate sa Olongapo, tapos dadalhin sa quarantine facilities? O paano ho ba yung kanya daw gagawin po doon? Kasi ang ano no, ikaklaro ko yan na maigi kasi ang alam ko ang ginagawa yung pag-check-in sa hotel, yung lamang temporary habang inaantay yung resulta. Okay. Ngayon, pag lumabas na yung positive, alam ko ibang usapan na yan Dapat yan dire-diretso na yan sa mga hospital. Okay. Pero ano siya kasi positive asymptomatic naman siya. Asymptomatic. Asymptomatic positive. Positive. Pero just the same, kailangan niya siguro i-report sa sa IATF or doon sa barangay na malapit kung saan nakakasakop yung hotel. Maigi pa, alam mo, suggestion ko kung nandun pa siya sa hotel. Doon sa hotel magtanong ng mas malinaw na na protocol kasi nasa Manila yan, I presume. Kasi meron Manila protocol doon, no? Yung IATF doon sa Manila, no? O either kunin siya doon, tapos dalhin siya isang quarantine facilities, and then pagka clear na siya doon, pupunta ng Olongapo, so dadaan siya ulit sa tinatawag na swab testing, and then quarantine. Bagong protocol na naman. Pero magtanong na lang siya doon, sir, sa hotel kung mismo. nandun, dahil alam naman nila yan. Okay, sa bagay, no? Pero ang alam tama. ko diyan, liwanagin ko lang, once na-detect ka talaga positive, yung hospital or clinic na yan na naka-detect sa iyo, sila na mismo yung may obligasyon na i-report yan at antemano bibigyan ka agad ng immediate care. Actually, kung saan siya pa-swab. Pag nag-positive yan, dinediretso ng nung nag-swab sa sa pinakamalapit na IATF or barangay. Yun nga, Kabe, ang medyo may tanong ng konti, no? May tanong ng konti kasi a day before nalaman na ng siyempre sa Bureau of Immigration doon saan siya na swab test, lumabas yung resulta na positive siya. Ngayon itong si hotel, siyempre papadala ng siyempre di ba, na siya ay positive sa COVID-19. Pero yung hotel wala pang ginagawa. So siya ngayon ay nangangapa kung anong gagawin niya. Nangangamba siya ngayon paano gagawin para daw masabihin niya yung kanyang mga relatives kung ano yung gagawin sa kanya. De ganito, Camilbert, ang pinakamaganda niyan. Through efforts na lang natin, ang gawin natin ganito. Alamin mo kung saan hotel yan, so malaman mo kung anong kung Pasay ba yan, Makati ba yan, Quezon City. Tapos from there, tawagan natin yung pinaka IATF doon. Okay. Hanapin natin or sa city or sa munisipyo mismo. Sige. Alam ko na. Tapos doon natin para may endorse siya ng maigi. So alam ko nanonood siya ngayon So ma'am, sir, kung kayo po nanonood po ngayon, no? Alam ko nanonood kayo. Yun po. Mamaya po makipag-coordinate kami sa inyo doon po sa inyo pong hotel at IATF ng kung saan kayo nakalugar ngayon para humalaman po ninyo kung ano po ang gagawin sa inyo para at least di na kayo mangamba na baka kung saan kayo dalhin. At the same time, nangangamba din kasi sila syempre yung kanilang budget, di ba? Syempre. So ibig sabihin magkakaroon ng immediate coordination na gagawin ng agarang action ngayon. Yes, opo. Ganun na lang kami for Tama. Thank you, Kaben. Paano pang Kaben ang iyong pwede mong batiin na Kaben? At alam ko, busy ka Pag binaba yung telepono, mahirap pa lang kontakin Hindi na. So yun, ulitin ko, magandang tanghali sa ating mga kaibigan dyan sa Olongapo, sa ating mga kaibigan dyan sa SBMA.
at of course sa mga kaibigan natin sa kabuuan ng Metro Manila at siyempre sa Luzon, Visayas and Mindanao. Aha. Magandang tanghali sa inyong lahat. Yun, opo. Diyan ka lang ka, Ben. Huwag kang alis po dyan, ha? At pwede kang makipag-talakayan sa ating mga bibitawan. Mamayang konti. Mamayang konti. Mamayang konte. Okay, sige, sige. Alright. Alright, thank you ka, bro. Ben. Okay, bye-bye. Ingat kayo. Okay. Bye-bye. Pero ay sinasabi mo, Camille Bert din na nagaling sa US, na na-detect positive. Oo. Ang alam po talaga, automatic yan eh. That's the responsibility nung clinic na yan, o Oo. hospital, to report immediately para magkaroon na ng proper care. Kaso Yung naging kasi, positive na yan, di ang ba? worry niya kasi, nag-positive siya. Oo. So, alam na, di ba? Tapos wala pang immediate na Wala pang ginagawa. immediate na ginagawa sa Although kanya. kung asymptomatic siya, it's self-quarantine eh. Yung mga asymptomatic, di ba? Kasi wala namang gamot yan eh. Oo. Walang gamot yan eh. Kaso ang worry importante, kasi niya, isolated siya. yes, nasa hotel siya ngayon. Oo. Yung pagkain niya, dinideliver lang sa kanya. Oo. Yun ba talaga sa protocol, di ba? Oo. Pagkagaling ka ibang bansa, quarantine ka sa hotel. Mhm. Tapos pag check na positive ka, ngayon, yun ang worry niya kasi kung paano gagawin sa kanya. Ang Para at malabo least, lang, wala siyang tamang instruction. Ayun. Wala siyang maliwanag na instruction napaliwanag na na kung ano yung next kukuha. next Kung na ano ang process. gagawin niya. Yun. Oh, yun, oo. oo. Yun ang worry niya. Oo. The rest, okay naman Okay. siya. Tsaka syempre, is na yung budget niya. Kung dun siya ba sa hotel mag-stay na yun, magkano ang hotel? Di ba? Kung Oh, 14 lalo na. days yun, di ba? Magkano yun? Buti ka mo kung Oo. sagot ng OWA yan. Oo, di naman siya balikbayan. Oo. Di naman siya Sarili niya OFW. yan, Sarili oo. niya yan. Balikbayan siya. So immigrant Oo. siya ng Yes. ng US, Ng US, bumalik siya oo. ng Kaya alam mo marami tayong mga kababayan sa Amerika na gusto magbakasyon, especially this holiday season. Oo. Kaya lang magastos. Yes, magastos. Kahit yung kapatid ko, sabi niya, Kuya, bakasyon ako dyan. Yung bakasyon mo, sa quarantine mo lang magugugol Mauubos yun. yun. Huwag na lang. Oo. At saka yung pang-bloat mo sa amin, sa inyo, maubusan sa hotel, Oo. sa saan, bayad dito. Tapos diba? yung risk pa. Yung risk pa na, ano, Risk yun. along Kaya, the way. kung mag-ipon na baka lang doon ka muna kayo, makontaminate. at sunod na Pasko, sa kayo umuwi ulit ng Pilipinas, at least malaki-laki yung ipon ninyo. Ano At po, saka Kaper, syempre no? nga pala, bago ko Oo. makalimutan, kinukongratulate ko po lahat ng volunteer. Nag-celebrate ang ilang oo. that's 38 ba? 28. 28. 28 years po, no? Anniversary po ng volunteerism sa Olonga po. Yes, happy Na-celebrate yan volunteerism. noong, November 24. 24. Happy volunteers. Sa mga volunteers po, kasama dyan ang aking misis. Ako din po. Isa po akong volunteer din, sir. Nandoon yung pangalan niya, Gilda Julian. Nandun din ba? Pareho kami? Yeah, oo, Hindi pangalan ko, no? siya, oo. Buhay pa kami, pero yung Oo. pangalan na kami doon. Oh. Volunteers. Happy So, volunteers binabati po. ko Aha. si Madam Gilda Julian Good sa morning kanyang po. pagbo-volunteer sa SBMA. Good morning din Alam po nyo, kay July Julian. Napakalaking bagay niya, no? Napakalaking bagay ng mga volunteers. At kung i-compare mo ang SBMA sa Clark, na-loot sila ng husto. Yes. Pero dahil dito, Oo. maagap ang mamamayan ng lungsod ng Olongapo sa pangunguna ng leadership ng ating Senator Gordon, talaga pong naging maayos. And even MRP, meron siyang litrato, di ba? Oo, may pictures Tinuturo doon. niya, volunteer din siya Oo, dyan. volunteer Yan. siya. Actually, Oo. yung kanyang ID card niya, ID sa SBMA, number 1 si D. Gordon, number 2 siya. Siyempre, Oo, alam mo naman yung SBMA ID nung araw, no? At, Oo. Kaya happy alam ko volunteers po naman sa lahat someday, dyan. magkakaroon Oo. na reconciliation yan eh. Sabi nga It's only politics. the volunteers are the heroes of the new generation. Tama yun. Yan po yung tama sabi yun. ng then SBMA chairman, the Honorable Dick Gordon, di ba? At ngayon din po, Mm. nararamdaman din natin na yung spirit of volunteerism dito sa ating bayanihan na tinatawag, Bayanihan 1, Bayanihan 2. Pagpatuloy po natin, panawagan ni Caben, ang Olongapo City Medical Association po ay nananawagan na sila ay naglilikom pa rin ng mga anything, in kind, may pwede pong i-drop off in any McDonald's. outlet. Oo. No? Bakit McDonald's? Kasi po, ang presidente po ng Olongapo City Medical Society ay si Dr. Calapatia. Calapatia. Kaya po Oo. dyan po. Pakilagay lang ko sa karton. Good morning po, Dr. Calapatia. Good morning, no? Oo. At kay Dr. Alconga. Good morning po, Dr. Alconga. No? Good Siya naman morning din po sa ang inyo. sa ITF natin. Mabuhay kayo. At Mabuhay syempre, po si kayo. Dr. Ortin. Ayun, Dr. Kasamahan ko Ortin. yan, Opo, oo, no, sa sa TESDA. Metro Subic din, no? Oo, sa Oo. Sat Bay. Oo. At saka po kay Dr. Briones.
At saka salamat din po pala sa mga get well wishes po sa akin, no? Kasi Kaper, nagkaroon ako ng nagkasakit ako, diniretso ko din ako isali ko sa hospital, emergency hospital, no, dahil sa aking sign of aging daw, no, gout. Oo. Salamat po sa inyo sa mga bumati po sa akin ng get well soon. Salamat po. Ang sabi mo sa akin na nasobrahan sa pagkain ng mani. Oo nga, no. Ano ba yun, sir? Hilaw o balat na mani? Ayun nga eh. Baka yung mamasamasang mani yon na nakain mo, napanis. Napanis po, no? Kaya, oo, mag-ingat ka, Camilbert. Oo. Thank you po sa mga bumati po sa akin ng Get Well Wishes po, no? At hello din po kay Miss Jocelyn, kay Jocelyn po, no? Ng Ricky Trucking and Rental Services. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Bumati na rin yung ating Kastelong Buhangin, si AJ Castelo. Okay. Good morning sa'yo. Nako, Kaper. AJ, nasaan ka? Kaper, di pa kayo nakikita ni AJ yata. Nakita mo ba kayo? Hindi pa. Pero narinig ko ang boses niya. Oo, no? Oo. Sayang, no? At salamat din po. Napaka-lively ng kanyang boses. Yes. At syempre, ulitin ko, yung sinasabi ni Kabe, no? Yung sa quarantine facilities po natin, nananawagan ng Olongapo City Government, ang mamamayan ng lungsod ng Olongapo, kung meron po kayo may do-donate in kind or in cash, idala lang po dito pansamantala sa agarang aksyon ngayon. Yes. Yun po. Padala lang po doon, no? Kung meron pong kahit kagaya po si Eduardo Ejercito Rabago, si Rosalie Raquel Oredina, Natividad, and AJ Castelo, ay nanonood sila, no? Ed Rabago, baka po meron kayong mga donasyon, pwede pong ibigay sa McDonald's, no? Ilagay lang po doon, relief goods operation for victims ng Typhoon Ulysses at Typhoon Rolly. Yeah, dalawa yan. Dalawang pinapanawagan po ng agarang aksyon ngayon, yung dito po sa Olongapo City Medical Association, no? Para po yung mga may ipon diyan ay para po sa mga biktima ng bagyo. Alam mo, limang bagyo yan eh. Yes. Terrible yan. Ngayon lang nangyari sa atin yan. At yung pangalawa po, yung sa mga quarantine facilities natin, alam nyo na, wear and tear na rin yung mga ginagamit doon, para mabigyan naman natin ng magandang lugar yung mga iko-quarantine nating mga kapatid. No? At sana wala nang mapunta dyan. Yes, yan ang panalangin natin. Tama po, Kaper. Yun ang ating panalangin. Okay. Mamaya po, ating kakapanaymin si Attorney Adnoel Atienza para dun sa ating alamin ng batas, ipagtatanggol kanya atin siya. Okay. Opo. Pero it's all about bouncing check, di ba? Bouncing check at saka yung ating plea bargaining in drug cases. Okay. Opo. Plea bargaining sa mga drug cases. Pero bago po yan, siguro po, Kaper, mas maganda, ikaw na mag-introduce sa ating bisita ngayon, no? Oo. Mas kilala mo siya kaysa sa akin, sigurado. Okay, siguro ito, bago ko talakayin yung TESDA. Pero bago siya, sabihin muna natin yung TESDA. Alam mo, napaka-importante nito. This is all about livelihood. Alam nyo po, ang TESDA, marami po silang mga vouchers. May mga ini-sponsor silang mga scholarship. At pupunta lang po kayo sa lahat ng mga TBI schools, mga Technical Vocational Institutions school, at pwede po kayo magparehistro doon personally o tumawag kayo para po makakuha kayo ng scholarship. Alam nyo, nananawagan ako sa mga operator, sa mga driver ng ating mga public utility vehicle. Meron na rin po ang DOTR, ang Department of Transportation and Railways, no? Na vouchers or scholarship na ipinamimigay para po sa mga operator, driver at sa mga anak ng mga driver natin. Opo. At meron din po doon sa mga farmer. Meron din ba? So iba-ibang sektor po yan. Iba-ibang sektor yan. Okay. At ito po ay napakahalagang malaman ng ating mga kababayan dito sa Zambales, sa Olongapo, sa Bataan, sa Bulacan, all over ng Region 3 at ng buong Pilipinas, na hindi na po natin kinakailangan mamroblema tayo kung meron tayong gustong kaalaman na matutunan, pumunta lang po tayo sa mga TESDA offices o sa mga TBI, sa mga Technical Vocational Institution, at dumadagsa po ang mga scholarship na binamimigay in different trade, in different qualification. Unang-una po, meron tayo sa mga medical kasi yan ang focus natin. Diba? Meron tayong caregiving, meron tayong nursing assistant, healthcare 1, healthcare 2,
At kung sa food production naman, no, meron po tayong agri. It's all about agriculture. Aha. No, kung gusto niyo magkaroon ng kaalaman sa pagtatanim, farming, ganyan, may mga scholarship po yan. Kasama na rin yung food production, yung bread and pastry production. Kapel, dun Meron sa, tayo ano mo, yan. dun sa school mo, meron kang mga bagong scholarship na Meron ngayon? po, meron po. Oh, pakiannounce mo na rin, Kapel, para yung mga gustong yung bang... At syempre, nagpapasalamat din ako sa Diwa Party List dahil Oo. meron din silang binigay na voucher doon or scholarship na galing sa TESDA, and it's all about food, FMB. bread and pastry. Okay. Sa bread and pastry po yan. NC2 ba yan? NC2. NC2 yan. NC2. At susunod na yung EIM, yung Electrical Installation Maintenance, kung Yun. meron po kayong gustong matutunan about electrical. Kailan yung EIM na yan? Electrical installation Alam nyo po, wag na nating alamin kung kailan. Ang importante po, magrehistro kayo. Opo. Hindi lamang po sa Subic Bay Colleges ang aking pinananawagan, sa lahat po ng mga eskwelahan. Metro na Subic nag-o-offer Colleges, ng, Comtech, di ba? No? Metro. Di ba pang mga eskwelahan Comtech. po, no? Marami Oo. po tayong mga TBI schools from Olonga po to Zambales, to Bataan, Bulacan, Pampanga. Pumunta na po kayo doon, magparehistro kayo. Kasi po yung pagbibigay ng mga voucher na yan. Ano bang requirements po, Kaper? Ang Para pagpunta nila doon, dala na nila yung requirements na kailangan. Ang importante po dyan, you're a high school graduate. High school graduate, Tapos meron kang dalang PSA. PSA, which is Tapos meron kang Certificate of Indigency. indigency, okay. Ayan na po. May enroll na po kayo. So, high And- school graduate Ayan. or senior graduate ka, di ba? Or No? a senior high school graduate. ka. Oo. Tapos yung iyong Certificate of Indigency Oo. at saka yung inyong PSA birth PSA. certificate. Oo. Importante po yon. Plus picture, 2x2 picture din na ba Yes, kailangan? opo. Kailangan po Oh, natin plus ng 2x2 picture. dyan. At magpunta na ho kayo sa lahat ng mga TVI accredited ng TESDA na school para ho kayo po ay magparisto na at marami silang mga in-offer po doon. Huwag yun ang tanongin kung kailan. Basta ho, kung ano yung pong interest po ninyo para tatawagan ho kayo para malaman nyo kung Oo. kailan kayo papasok. Alam Tama nyo, po ba? kaya ko ipinapanawagan ito, Oo. Camilbert. Nahihirapan kaming kumuha ng mga estudyante. Scholar na, wala pa rin. Sa totoo lang. Ganun. Scholar na matindi, no? ito, meron po kayong allowance sa transportation, meron kayong allowance sa internet, meron kayong allowance sa pang-araw-araw ninyo, no, hanggang sa assessment period na yan, Mhm. wala kayong gagastusin sa mga consumables kung kayo magluluto, yung mga recipe, Opo. gagastusin na po, kasama na yan sa programa Pero na yan. yung allowance na depende po yun sa sponsoring, ano po ba? Conforme naman po sa Conforme kurso. yun, sa Pero kurso. alam mo, yung internet Kasi allowance, baka akala nila lahat meron eh. oo. Meron pong wala. Pero yung meron tayong Trainers for Work Scholarship Program, meron tayong STEP. Mhm. Yung STEP nga alam mo, pag kumuha ka niyan meron pa nga silang mga gamit na ipinamimigay. Okay. Oo. So, punta lang po kayo sa mga technical vocational institution, magparehistro po kayo, tumawag kayo, lalo na po, syempre, sa Subic Bay Colleges. At ang SBCI Driving School po ng Subic Bay Colleges ay may pandemic promo, hindi lang pandemic, syempre nalalapit na ang Kapaskuhan. Mhm. Binaba po natin yung theoretical seminar training na yan for 3 days na 1,500 na lang po from 2,130. 1,500 na lang ngayon. 1,500 na lang po. 3 And days that po yun. will last until December 31. Okay, so Oo. avail na po ninyo yan at biro mo, nakamenos na po kayo. 1,500 pesos. Proceed lang po kayo sa Subic Bay, Colleges Driving School. saan po nakalocate? Nandyan po yan sa number 2 and 3, 18th Street, West Bahak, Olongapo City. Sa may paradahan po ng kulay blue jeepney. Yes. Malapit po yan Opo. doon. Oo. Ipagtanong lang ho doon kung di nyo po alam. Okay, so go na po kayo no? sa mga test day Oo. school. Marami po tayong vouchers, napakalaki ng pera. At alam mo, meron tayo yung diploma course ngayon, Camilbert. Paano yun? Paano Ipahabol yun? ko to. No problem. Ang 3-year diploma course, ito po yung programa na talagang pinag-uukulang ngayon ng pansin ng TESDA. Mhm. Kasi yung mga NC1, NC2 qualification na yan, Oho. mapupunta na po yan sa level ng DepEd
sa senior high school. Tapos, So itong mga TVI, Technical Vocational Institution, ang i-offer na po nito mga NC3, NC4, NC5. Ganyan. So ang 3-year diploma po Pwede na mong- bagong programa, bagong kurso opo, ay pinakikilala ng TESDA, ilag pa lang pong eskwelahan ang meron niyan kasi ang hirap nga ng compliance. Ang Subic Bay Colleges Inc. po ay meron na niyan at nasa pangalawang taon na po tayo. Alam niyo po, pag kumuha kayo nitong Hospitality Management Technology nito ng 3 taon, leading pag to a natapos po bachelor's niyo yan, degree. leading to bachelor's degree ng Hospitality Management. Oh, wow. Yan po yan. Yan po, At ano. ang napakaganda rito, as I observe, ang isang estudyante ay nakakakuha ng allowance, no? Lahat na po 'yon, book allowance, transportation, internet, uniform, 25,000 per semester. Wow. Wala So, po kayong babayaran ano, sa sir? eskwelahan. Hospitality, ano pa, sorry? Hospitality Management Technology. Hospitality Management Technology leading to a Hospitality management 4 years. 4-year course. Yan. Sa CHED na Tapos, po yun. meron pang 25,000 per semester allowance. Oo. All in all. Yung Wow. allowance po na yun, halo-halo Oo. na yan. Nandyan na yung internet, nandyan na yung inyong fare, nandyan na yung sa uniform, nandyan na yung sa books. At alam mo, ay yaman nga eh. Nung mag-report tayo ulit after COVID ng March, ng lockdown, Oho. nag-start kami ng May, andyan na yung pera ng ng mga nag-aaral ng HM Tech natin, ng 3-year diploma. And they were able to get 50,000 for 2 semester kasi yon. Yung unang semester, 25 na ipon. Pero- Nag-lockdown eh. Pero kailangan Kaya mayaman sila. pero kailangan ipasa nila, syempre. Sa kanila yun. Oo. Sa kanila yun. Sa But kanila yun. I advise them, Oho. kasi nga, alam mo, online po tayo ngayon, Mhm. di ba? Na kinakailangan bumili na sila ng kanilang mga iPad, bili sila ng gadget nila para tuloy-tuloy yung pag-aaral nila dito sa online. We really don't know until when po maihinto itong ating online na ito. But of course, Subic Bay Colleges is taking this opportunity. Nandiyan na ba? Tuloy-tuloy po yan Si yung Atty. online Atienza? natin. No? Oho. Opo. So, Atty. Atienza, nandyan na po kayo? Opo, no? Oho. Si Atty. Chesa, pabatiin muna natin para po bagong din pakilala ang ating studio guest dito sa ating Radyo Bandera 107.1 FM. Basta radyo, i-bandera mo. Ayan. Ay, miss ko si Agarang Eddie Castelo, aksyon no? ngayon. Agarang aksyon ngayon. No? Yan po. Adlawan Atienza Natividad. AAN po yan Agaran is for Agarang? Adlawan. Adlawan? Aksyon is for Atienza? Atienza. And ngayon is for Natividad. Alright. Yan, Speaking of agarang action ngayon, nandiyan na po ngayon sa ating linya ang ating kaibigan, Attorney Noel Yabut Atienza. Pare, Ay, good morning. Yeah, good Afternoon morning. pala. Afternoon. Magandang tanghali sa ating mga listener. Yun. Good morning. Andiyan ba si AJ na idol ng bayan? Aha, wala po eh. Absent siya ngayon. Si Castelong okay. Andiyan Buhangin. naman ang isang idol, si Camille Bart at si Caben. Yes. Okay, magandang tanghali po sa lahat ng listener, especially po sa mga magigiting na driver na sweet lover. Yun. At sa lahat-lahat po, sa ating punong lungsod, kay Congressman, lahat po ng ating mga kababayan sa lungsod ng Olongapo at sa buong Pilipinas. Magandang umaga, Attorney. No? Yes, magandang po. Nako, mga Attorney, mamaya, maganda yung mga topic mo. Talagang Yes, hihintayin namin yan. very, very interesting, lalo na itong tumatalbog. Meron kasi tayong topic na tumatalbog. Parang ako, tumatalbog. Ito na-maintain yung ba? bouncing check law. Yes. Opo. Saka isa pa, yung ating pag-uusapan rin yung plea bargaining. Very significant ngayon to dahil because of the drug cases, marami nag-a-avail ng plea bargaining. Mama, explain natin yung preview o yung salient pictures ng plea bargaining agreement. Saka yung plea bargaining, attorney, di ba, just to decongest yung ating mga kulungan. Especially of time of this pandemic. Depende yun. Mamaya explain niya Attorney Atienza kung ano yung mga nakapaloob doon, Attorney. Attorney? Nawala? Opo. Attorney Atienza? Yes, andito Ayun ako. po, no?
Hindi clear yung yung audio, pero anyway, mamaya po pag-uusapan nga natin dalawang bagay, bouncy check law saka plea bargaining agreement. Okay po. Baka kasi nami-misconstrue tayo, ang plea bargaining agreement po ay hindi lang po applicable sa drug cases. Okay. Ito po yung applicable sa lahat ng kaso. Yung nga lang po, maraming nag-avail ng plea bargaining agreement in drug cases. Sa drug cases, mas marami. Kasi ayun, ngayon, madalas marami po ngayon sa court na nag-apply for plea bargaining agreement. Ang Dahil, tawag po dyan, proposal for plea bargaining agreement. dahil kasi sa attorney, dun sa campaign ng ating presidente na talagang ubusin ng mga drug addicts dito sa Opo, Pilipinas. kasi meron kasi mga pagkakataon, lalo na ko ang charge sa kanila Section 5 ng RA 9165. Ito po yung sale. No bail po yan. No bail. In other words, parang mapadali ang akusado, pero ito subject rin naman sa approval ng court at consent ng offended ng prosecution rather. So, parang sabi nila, hindi na ako makulong ng matagal, mag-avail ako ng plea bargaining. Tapos, pag plea bargain ka, nag-apply ka sa lesser offense, bababa yung penalty, pwede siyang mag-avail naman ng petition for probation. Opo. Pag probation, you will need to report lang sa probation office once a month, hindi ka nakakulong. So, yan ang benefit ng Pero may mga requirements yan. Hindi yan basta ma-avail. Kasi ang plea bargaining agreement is not demandable as a matter of right. Okay. Kahit sabihin na natin, gusto rin ng prosecution. Hindi pwedeng demandable as a matter of right yan. The court's discretion is still required. Okay. So, mamaya po, thoroughly, we will discuss that. Okay, attorney. Sige po. Anyway, so dito lang po tayo at sana po ang ating mga kababayan may makuwang aral po sa ating mga information na binibigay sa kanila. Sigurado po yun, attorney. Okay, mabuhay ka, attorney. At relax lang. Mabuhay rin po kayo at mabuhay po ang ating mga kababayan. Okay. Maraming mag-aabang yan, attorney. Maraming mag-aabang. Yes, sir. Yes, sir. Okay, salamat, attorney. Ayun. Okay, narinig po ninyo. Maya-maya po konti. Abangan po natin yan. Ang, ano ba yun, Kape? Plea bargaining agreement. Sa drug cases at saka... applicable naman to sa lahat ng Okay. kaso. Pero it's the court to decide Yes. kung bibigyan sila ng ganyang pribiliyo. Siyempre, yung bouncing check. Alam mo na, Tama. maraming gumagamit. Ang sarap yatang pipirma ka lang sa cheque, no? Oo. May checkbook ka, Tapos lalagay mo yung amount, May date. Pagdating ng date, wala ka palang pondo. Tatalbog, no? Oo. So, yun po yung Yun, bouncing yun. check. Mhm. And that is criminal offense. Oo. Okay. So, siguro bago po yung Kaper, bagong pakita natin yung guest ngayon, hanap buhay muna tayo. Shorable Gandisher Hotel, and Nico's Restaurant, yan po ay now open to serve you dyan po sa may Waterfront Road, Subic Bay, Freeport Zone. At saka po yung JRJ Food Products. Kaper, baka sa ating sa VCC Christmas party natin, pwede tayo mag-order dito sa JRJ Food Trading, sa JRJ dyan sa may likod ng Pag-asa Market. Tama sa may yan, Murphy Street, pag-aari po ni Miss ang naisip ko, Josephine magpa-sponsor sa kanila. Pag ganun if ba? ever magpa-party tayo. Hindi, pwede naman. Siguro, siguro bulabugin natin sila, kaya ang JRJ Food Products po, trading sa may 65 Good morning Murphy po, Street. Good JRJ morning Food Product. Yes, so meron silang masasarap ang luto dyan. Nakakain na ako dyan. meron silang samgyupsal, chicken inasal, smokeless and daing na bangus, frozen seafood like salmon, sabi nga ni AJ, salmon, Name what you want. Shabu-shabu, sabi nga. yes, meat products, yan po. At sila po ay open for delivery. Just visit yung kanilang Facebook page, JRJ Food Products. Yan po, nakalocate sa may likod ng Pag-asa Market. Okay, Kaper, sino po ang ating bisita ngayon? Siyempre, ang ating bisita po ngayon ay magpapaliwanag sa napapanahon na issue na matagal na pong panahon, pag-upo pa lang o hindi pa umuupo o hindi pa tumatakbo, hindi pa nakapagdesisyon ang ating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, na siya ay tatakbo sa pagpapangulo. Umiikot na po siya at kanyang kinakampanya itong pagbabago ng sistema ng ating gobyerno o ng ating konstitusyon.
at ito po ang tinatawag na federalismo. Federalismo. Pero it's now 4 years and a half na rin yata siyang nakaupo. Hindi po nagiging matagumpay ito. At ito ang isa sa kanya mga plataforma na hindi na isa sa katuparan dahil marami pong kumukontra. No? Bakit kaya sila kumukontra samantalang mauunlad na bansa naman na nag-turn into federalism? Makikita mo po sila'y mauunlad na bansa na. No? Progresibo kasi Yes. there is competition between region, competition between state, no? At alam niyo po, ang hindi maganda dito sa ating pandemic na ito na naranasan natin. And even up to now, itong SAP natin, may bayanihan 1, no? Nagbayanihan 2 na. Meron pang mga pondo ang ating government, ang ating DSWD na hindi pa po nakakarating dito sa atin, sa lugar natin. No? Nagbayanihan 2 na po, may pondo na naman. Hindi pa rin nakakarating kasi na-interview ko yung isang kumukuha meron kami pero wala pa Pero nakapag-fill out na kami, ganyan. Pero wala pa din, kami. yun nga And po. so happen, narinig po natin nung in-interview ang ating secretary ng DSWD, General Bautista, merong 83 billion na pondo pa ang DSWD na hindi pa naibababa. Hindi pa pinakikinabangan. Alam mo, when it comes to economic situation natin, ang pera, yung sa Amerika, stimulus yan di ba? Kailangan merong gumagastos ng pera Kung may pera ka, gastusin mo ng gastusin para mag-circulate itong pera na ito at hindi nagkakaroon ng tinatawag na inflation. Mayroong mga inflation kung may umiikot na pera, biro mo, nandoon lang. 83 billion. Bakit? Kasi po, yung dekahon. Di ba? Magmula doon sa... Nakakahon tayo kasi. Nakakahon tayo. Nakakahon tayo Ang layo po ng panggagalingan. Paggulong dito papunta sa atin sa mga probinsya, abutin po tayo ng napakatagal na. Aanuhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Yan. Pero if we are going to turn this constitution into a federalism, no, magkakaroon na po ng bawat state, no, ang tinatawag na mga regional state. Actually, Kaper, kasi alam mo yung mga kababayan natin kasi hindi nila minsan alam ano ba ang federalismo. Ano ba ang itutulong yan sa ating bansa? Paano ba yan? No? Kaya i-explain po yan ng ating bisita ngayon. Walang iba kung hindi. Sino po ba, Kaper? Jepro ng Bangon Bagong Gapo. Iyon, magandang tanghali po sa iyo. Also a member of MRRD, NECC, and BAC. Yes, opo. Magandang tanghali, umaga sa ating mga kabandera, mga kababayan natin dito sa Olongapo City, Zambales, at Bataan. Ngayon, andito po tayo ngayon para talakayin ng usaping federalismo. Ano nga po ba ito? Kasi ang isang malaking issue kasi, kaya hindi siya ma-aprobahan. Marami ang hindi nakaka-alam o nakakaintindi kung paano ba ito. Kasi ang mga tanong, ang mga sinasabi ng mga ayaw sa reforma ay huwag yan kasi tatagal lang yung term limits ng mga politiko. Tatagal lang lalo. Ano pa sinasabi? Alam mo, Jepro, hindi ako naniniwala doon sa yung political dynasty na tinatawag. Kasi nga, ang tao naman ang pumipili. Tama, oo. Ang tao naman ang pumipili. Tinatanong naman tayo, di ba? Yung boto mo, hindi. Pero naman Russia ang kinakailangan dito, yung mga line agency natin, no, magkaroon talaga ng napakaganda at may patupad talaga kung ano yung batas. Kasi pag ang political dynasty kasi, there is good and bad, di ba? Yes, yes. So ang gusto nating maalis dyan, yung bad, yung bad political dynasties. So kung pagbabawalan natin yung political dynasty, that is a suppression of democracy. Oo, tama. Diba? Mawawala yung demokrasya. So ano naman ang makukuha natin kung magpe-federal tayo? Ngayon, ulitin ko yung tanong nga, yung mga sinasabi nga nilang negatibo,
yung mag-increase yung term limits, Mhm. kahit anong forma daw ng gobyerno, basta manatili yung mga politiko na ngayon na sila pa rin magpapatakbo, ay ganun pa rin daw ang mangyayari. It will be the same daw. Ngayon, Yung mga trapo. debunk natin yung paniniwalang yun. Okay. Yung term limits, political dynasty, tsaka yung tao daw na mga politiko ngayon ay may kinabang at mananatili. Lalo na yung mga corrupt. I-debunk natin. So Okay. let us debunk. Mhm. Unang-una, ang gusto po nating constitutional reform na mangyari sa Pilipinas, ito yung tinatawag naming yung 3-point agenda. Okay. 3 bagay. Hindi lang, unang-una federalism, pangalawa yung parliamentary system, pangatlo ay yung economic liberalization o tinatawag na yung open foreign direct investment. Yan Yung- ang napaka-importante. Yung tatanggalin natin yung 60-40 sa konstitusyon. Yung barrier na Oo. 60-40, no? Tanggalin natin. So magiging 100% foreign 100% equity. foreign Equity. ownership. Walang restriction. Mhm. Pwede naman magkaroon ng restriction pero ilagay natin sa legislative level. Pero wag 60-40 kasi masyadong yun eh. Kumbaga nahihirapang kumuha ng business partner na Pinoy na magbibigay ng 60%. So ang nananatili yung mga oligarko talaga Yes. na mayayaman. At saka parang dami yung iba ginagawa, dami na lang sila. Diba? Jeffro, ang nagiging palasak dyan, Oo. yung isang investor na gusto mag-invest dito para wala yung 60-40, Hmm. nag-aasawa ng Pilipinas. Ayun. Yan. So ginagamit yung ating mga kababaihan. Eh, nagdami na lang sila. Di ba? Oh, yan, dami. Yun. Nangyayari, dami. Tapos tinatakbo pa ng Pilipino yung parang ganyan yata, di ba? Yung mga Chinese gusto okay lang sa kanila yan. Sa mga European, Amerikano, Hindi hindi. pwede yun. Hindi pwede. Totoo yun. Kaya makikita natin, bakit puro Chinese yung pumapasok? May mga dami sila sa Pilipinas Maraming dami corporations o tao na ginagamit yung mga Chinese. Okay. Ngayon, unahin natin yung federalismo. I-debunk natin yung term limits. I mean yung political dynasty. Sabi nila, lalakas daw ang political dynasty pag nagkaroon ng federalism, which is wrong. Ang mangyayari kasi dito, sa federalism, hahatiin natin yung kapangyarihan Ang kapangyarihan sa federal government tsaka sa state. Ano ba yung kapangyarihan na yun na mainly na tinatawag na kapangyarihan? Ito yung pera. Ito yung budget. So, babawasan natin yung budget ng presidente o ng executive. So, ang federal government o national government, magkakaroon lang sila ng 30%. Ganon. Ang 70% nasa region or nasa state. So, in this way, bawas na yung magbabawasan yung kapangyarihan ng executive, di ba? Kasi, alam naman natin na yung sistema natin, presidential system, it's very prone to dictatorship. Lalo na yung republic, democracy. Diba? Yeah, Very prone yan Oo. Very prone sa dictatorship yan. So, pag binawasan natin yung kapangyarihan ng executive, lalo na sa pera, Hihina. ihina. Hihina yun. Ihina. Hindi tayo magkakaroon ng diktador. Ganyan. And in federalism kasi, pag lumaki yung budget ng isang region, so mas malaki yung chance na mapaunlad niya yung region na yun. Diba? Ng isang governor o ng isang chief minister na tinatawag. Mapapaunlad niya kasi may budget kaagad siya. And then we lessen the level of bureaucracy. Diba? Lalo na pagdating sa budget. So pag napaunlad mo yung isang lugar, diba? Saan ba umaasa ang mga tao na mahihirap? Sa mga dynasty, sa mga politiko. Kaya lumalakas ang political dynasty dahil yung mga mahihirap umaasa sa kanila. May mga taong walang trabaho, umaasa sa politiko. Tama yan. You're right. Yun ang nangyayari, di ba? Ngayon, pag pinaunlad natin ang ekonomiya ng isang rehiyon,
binigyan natin ng trabaho ang mga tao, ano mangyayari? Maasa pa ba yung tao sa mga politiko? Hindi na. Hindi na, di ba? Kasi meron silang self-sustaining na sila eh. Meron silang kinikita eh. Kaya ang mangyayari, Diba? Oo. yung mga political dynasty, hihina yung hawak nila o yung foothold nila sa mga tao. Di ba? Kaya hindi lalakas. Hindi na kumbaga hindi na makahawakan sila eh. Dahil, hawak kita dahil nakadepende ka sa akin eh. Correct. No? Okay, sige, tuloy mo lang, boss. Ayun. Oo. Ngayon, yun yung isa. Tapos, sa federalism, tapos yung isang agenda natin na gusto natin mangyari, yung parliamentary system. Ano naman yung parliamentary system? Ang parliamentary system, ito yung isang alternatibong demokratikong paraan ng pagpapatakbo ng bansa maliban sa presidential system. Kasi ang sistema natin ngayon, presidential system. Purely presidential. Oo, purely presidential, wherein ang presidential system merong executive, legislative, and judiciary na pare-parehong Tatlong level yan. with Oo. 3 separate powers. Aha. Kung equal. Di ba? Co-equal bodies yan na may kanya-kanya silang kapangyarihan. So in that way kasi ang nangyayari, presidential system, malakas ang executive. Ang executive natin, malakas ang presidente. Malakas yan. Unang-una, immune yan sa anumang kaso. Yes. Immune yan. Mapapatalsik mo lang yan After. through impeachment. Oo. Makakasuhan mo lang siya pag natapos yung Turn niya. term niya. Tapos ang mangyayari, bibigyan lang siya ng parol ng susunod na presidente. Gano'n ang mangyayari. doon niya. Di ba ba? So, Nangyayari yan. kahit anong gawing kapalpakan ng presidente natin ngayon, mahirap siyang patalsikin. Oo. Lalo na kung impeachment ang pag-uusapan. Dahil ang sistema kasi natin, ang nangyayari, ang buong, halos ang buong legislatibo, napapalit ng partido. Di ba? Kumakampi sa... Lilipat lang. Lilipat sa partido ng presidente. Yes. So kakampi niya yun. Paano mo siya i-impeach ngayon? Di ba? Like nangyari kay Trump. Pumasa sa Kongreso, impeachment. Pagdating sa Senado, hindi pumasa. Kasi puro Republican yung ano eh. Lahat Senate, siya, puro kakalyado niya, syempre. Puro kalyato niya. Ganon. Ngayon, sa parliamentary system, iba ang sistema nito. Ang sistema nito, executive, legislative, judiciary, pero ang executive at legislative ay magkasama. Ang bumuboto sa executive, ang pumipili ng prime minister, ay ang legislative body. Hindi binoboto ng tao ang prime minister. Ang binoboto ng tao tuwing eleksyon ay ang pangalan ng partido. Pangalan ng partido at isang district representative. Okay. So, it means walang national election. So, ibig sabihin, hindi yung interest ng tao na yun, kundi yung interest ng party. Interest ng Ang partido. dapat iboboto ng tao. Opo, yung ganun- prinsipyo ng partido. Ganon po ang mangyayari. Okay, maganda yan. Pagdating sa kampanyahan yan, wala kang makikita na politiko na nangangampanya. Isa lang makikita mo yung district representative lang. Pero ang dinadala niyan, pangalan ng partido. So, ibig sabihin, ang singilan yan, kung hindi nila gagawin yung kanilang mga plataforma na ibinungangyang nung eleksyon, nung kampanyahan, no? Yung partido, Ay, buong sisisihin. partido. Buong partido ang masisi. Oo. So, sa parang ganito, sa parliamentary system, mas lalakas yung mga partido in terms of, lalo na in terms of yung political spectrum. Di ba, makikita natin sa mga ibang bansa like UK, merong, or Canada, merong Liberal Party, wherein liberal talaga sila. Merong conservative, di ba? Merong conservative party. Sa Japan nga, merong pang communist party. Oh. Kumbaga, talagang yung bilang tao, bilang politiko, yung ideology mo, doon ka sasama sa partido na yun talaga. Hindi ka magiging political butterfly na, ay, malakas yung partido na yun. Lilipat ka Doon ako lipat. So, Oo. nasaan yung ideology mo? Nasaan yung prinsipyo mo? Eh, Wala. dito Wala, nga merong diba? isang politiko kung napakinggan, sabi niya hindi na talaga uubra sa kampanyahan ng ideology. Wala na. Wala, sabi niya. At kaya tayo bumabagsak. Walang Yun idea. Totoo. No, Totoo po yun. yun.
No? It's Pera, not pera. the principle. Pera It is na. the interest of the person running to that position na nangyayari. Oo. Sige, Jeff. Kaya nga po ang sa parliamentary system, lumalakas dito yung partido. So ang maririnig natin sa kanila or ang magiging basis ng pagboto natin ay yung plataforma. Hindi personalidad. Hindi yung Sikat ka, hindi yung popular sikat ka, pangalan mo kilala. Kilala. Di ba? Oo. Hindi maririnig yung pangalan mo eh. Partido maririnig eh. Mhm. So, ang bumaboyang yang dyan lagi, plataforma Plataforma. at pangalan ng partido. Yes. So, in that way, sa parliamentary system kasi, walang term limits eh. Walang term limits. Mhm. Pero may eleksyon. Pwede kang tumakbo ulit. Mhm. At siyempre, pag napili ka ulit, then go on. So, like sa Singapore, Lee Kuan Yew, di ba? Ilang years siyang naging Prime Minister. Wow. Siya ang father of Singapore. Because, kasi magaling siya. Mahusay siya. Hanggang ngayon, yung dalawang anak niya. Sino sumunod sa kanya? Anak niya. Prime Minister Lee. Lee. Magkaiba ng partido. Oo, kaya partido. Oo. Pero Ayun. napakadali naman ng di ba? Parliament government sila eh. Ayun po yung kaibahan ng presidential system sa parliamentary system. Sa presidential system, ang nabibreed natin dyan, bad political dynasties. O so, paano naman kung dito sa parliamentary system na ito, nagkaroon ng pagkakasala ang isang inihalal? Paano Ayun, ba siya ganito po yan. mapapatalsik? Sa parliamentary system kasi, paliwanag ko ulit, ang boboto natin partido po, di ba? Oo, partido. Hindi. Sabihin na, certain individual. ngayon, ang uupo sa gobyerno, in the government, ang uupo, dalawang partido. Mhm. Yung unang nanalo at yung pangalawang nanalo. So yung unang nanalo, they will be the government. At since yung pangalawang nanalo, they will be the opposition or the alternative government na tinatawag. Shadow government. Shadow government. So, meron kang prime minister, tapos meron kang leader of the opposition. Meron kang leader of the opposition. Meron kang cabinet members. Meron kang shadow cabinet. Okay. So, sa ganung paraan, ganung sistema ng gobyerno, halimbawa, Minister of Foreign Affairs. Foreign Affairs. Merong shadow Minister of Foreign Affairs. So, lahat ng transaksyon nitong Minister ng Foreign Affairs, Monitored by the shadow monitored din ng government. shadow. Pwede niyang Contrast. kunin lahat ng papeles, ng dokumento, kontrata Mhm. na pinag-uusapan nila. Hindi kailangan ng FOI, yung Freedom of Information Act na nilabas, di ba? Mhm. Hindi kailangan nun. Walang ganun. Kumbaga talagang kung ano yung plano nitong gobyerno, makikita ng opposition. Kaya may transparent talaga. May scrutinize. Oo. Tapos, in a parliamentary system kasi, harapan eh. Harapan yung session. Sa pagdating ng session, sa weekly session, merong 30 minutes na questions to the Prime Minister. Yung Prime Minister mismo, pwedeng questionin ng leader of the opposition o ng shadow government. Hindi yung katulad sa nangyayari sa atin ngayon, magsalita ang presidente ngayon, magsasalita din yung opposition sa social media lang. Di ba? Facebook lang. Interviewin doon. Sa parliamentary system, hindi harapan. Harapan talaga. Yes or no, ganun. Katulad nga lang nitong nabasa ko nitong ngayon ng umaga. Doon sa harapan na yun, nawawala yung tinatawag na Miranda Law na you have to remain silent. Oh. You have to answer all the questions. Kailangan mo talagang sagutin dahil pag di mo nasagot, yari ka. Bakit di mo kayang sagutin? Then, yun ngayon ang magiging isa sa mga butas para masira yung partido nyo. Gano'n. Ibig sabihin, susunod na election, baka hindi na manalo yung partido nyo. Yes, they will take over kung iboboto yung kanilang partido. Oo. Kaya nga, yung tinatanong na paano kung magkaroon ng kapalpakan, yung Prime Minister,
May tinatawag na vote of no confidence. Ano to? Ano yung vote of no confidence? Either sa mga members ng parliament, kahit sino dyan, pwede silang magtawag ng no confidence vote against the Prime Minister. Ngayon, pag nagkaroon ng ganong motion, no confidence motion, mahang ngayon yung parliament, yung Prime Minister. Magiging gano'n, kumbaga magkakaroon siya ng issue, tapos he has to explain himself bakit kung ano yung issue na yun, bakit siya gustong alisin, kailangan i-explain niya yung sarili niya. Gano'n. So, ibig sabihin, walang impeachment. Pag bumoto yung buong parliament na okay, kailangan siyang alisin, alis agad. Tanggal agad. Anytime. Tanggal agad. Prime Minister. Anytime. Pero pagka naboto ng vote of no confidence, pagka nanalo yun, pwede siyang alisin anytime. Anytime, pwede siyang alisin. Alis agad. Okay. So, ang mangyayari dyan, papalitan siya nung... Okay, ang minsan kasi nangyayari, di ba naririnig niyo yung mga Prime Minister nag-resign, ng Japan, yung Prime Minister ng UK. Ministry of Health ng New Zealand nag-resign. Kasi sa parliamentary system, ang nangyayari, uso ang resignation. Yes. Kasi imbis na masira yung partido nila, Mag-resign na lang lumaki siya. pa yung issue, mag-resign na lang ako. Mag-resigning siya ng kanyang kapatid. Yun ang mangyayari. Totoo Tapos yan. nasabihan siya ng kapartido niya mismo na mag-resign ka na. Yan. Kasi nasisiyaan tayo. Di ba? Kung dito sa atin mangyayari yun, bigyan natin ng example, like yung mga kay presidente, di ba? May mga ibang naging palpak na na cabinet secretary. Yes. Di ba? Kaso sabi ng presidente, kailangan ko yan, wag natin alisin. Sa kanya. Walang magagawa ang opposition doon. Kasi absolute ang kapangyarihan ng presidente natin sa ganitong sistema eh. They serve on the trust and confidence Mm. of the President. Kumbaga, tama nga yung sinabi, na ang cabinet members natin ngayon, they serve under the trust and confidence of the President. Pero pag sa parliamentary system, they serve under the trust and confidence of the Parliament ng buong legislative body. So, kaya ang talaga magpupursige yung mga politiko na maging magaling or Maging umakto ng tama. Tsaka talagang gampanan nila yung tungkulin nila bilang inihilang ng bayan. Tama po. Yung mga politiko na yan. Kaya yung corruption will be less. Yes. Hindi natin masasabing Ano bang nangyari? Bakit itong ating federalism na talagang sinusulong natin Pangulo, mahal na Pangulo, ay nasaan point na at this time? Ngayon kasi, ang nasa na siya ngayon, kumbaga, ang nangyayari, ang DILG ngayon, ang sinusulong na lang is ang constitutional reform o yung core na tinatawag. Hindi naman yun yung revolutionary government. Yan. Hindi, ito na yung... Yung kinakailangan nyo na magiging Hindi, ngayon, machinery. merong isang... Yun na magiging... Merong isang grupo ngayon, yung MRD and ECC. Yun ang gusto nilang Isulong. yung RevGov. Yung RevGov na yan. Na gusto nila na yung presidente aprobahan to. Kumbaga na... Kasi presidente naman magsisimula nito eh. Magpo-proclaim nito eh. So, yung grupo, they are trying to... hinihimok nila yung presidente na mag-RevGov na po tayo. Para mapalitan agad yung constitution natin. 1987 Constitution. Mapalitan ng sistema, mapalitan ng federal parliamentary system with form of government. Tapos bubuksan alisin yung mga economic restrictions sa Constitution. Hindi lang sa economic restrictions. Siguro, alisin din siguro yung mga criminal restrictions doon, yung mga case na walang bitay. Di ba? Kasama ba yun doon? Hindi, conforme na. Conforme na kung talagang kasi yung mga usaping ganun yung mga ganung klaseng batas. Liwalagin lang natin. Yes. Kasi sinusulong nga talaga yan eh.
Actually, nag-create na ang ating Pangulo ng isang constitutional commission na pinangunahan pa nga ng ating former Chief Justice Puno. Ngayon, yung na-draft nila na yon ng Constitutional Commission na yun, na pinangunahan nga ng Former Chief Justice Puno. Naibigay na nila dito sa ating Congress. Kaso, pagkabigay, wala na, inupuan na hanggang sa ngayon. Nakita natin yon. Now, actually, ang hinihingi sana, magkaroon ng constitutional tawag yan. Reform. Assembly, di ba? No, yan. Con Assembly. Con-as or Constitutional Assembly. Convention. Convention or Constitutional Assembly. Yung ibig sabihin, mag-i-elect tayo ng mga magiging assemblyman natin na magre-represent para mag-draft ng bagong konstitusyon through federalismo. Kaso ayaw naman pumayag ang Congress. Kasi nga ang Congress gusto niya sila. Kaya ito kasi po ang dahilan yan. Ano Bakit? tawag doon sa kung ang Congress ang Constitutional Assembly. Con-as. Con-as ba yung tawag doon? Hindi CONAS. Hindi siya CONAS. Congressional Assembly. Oo, kasi magsasama ang lower at saka upper. Oo nga. Congressional Assembly yan Kaso may mga kanya-kanya namang interest itong mga ito. Okay? So gusto natin magkaroon ng immediate reform talaga sa ating constitution at maging federal na tayo. So katulad ng ginawa ni former the late President Cory Aquino nung siya i-deklara na naging Pangulo, immediately nag-declare siya ng revolutionary government. Immediately nagkaroon ng pagpapalit ng bagong constitution from 1973. Yun na nga yung 1987 constitution na ating constitution ngayon na ginawa lamang Camilbert sa loob ng 6 na buwan. I believe yung ating Senator Dick Gordon, siya yata ang youngest Constitutional Convention delegate noong time na yun. During that time. Ng 1973 Constitution. 1973 Constitution. Youngest delegate yata siya nun Anyway, any parting words tayo, Mr. Jeffro Julian, tungkol doon sa ating bago tayo mag-commercial. Itutuloy natin yan. So bago nga si Jeffro, alam niyo po, itong federalismo nito, ang pinakabuod nito, ay yung pagkakaroon natin ng autonomy. So hindi unitary, hindi lamang dito sa central, nakapokus ang budget, kundi ang bawat kita ng isang state o region na gagawin natin bilang isang federal state. Magkakaroon tayo ng sariling budget natin, bahala tayong gagastos. So sa model po ng DILG, meron pa rin namang mayor meron pa rin governor, meron pa rin board ang mga provincial board, meron pa rin mga barangay captain. Ang gusto lang po natin dito, magkaroon ng competition ang bawat regional state na gagawin natin. At nang sa gayon, madali ang pag-unlad sa bawat lugar natin. Hindi katulad ngayon. Anong gagawin naman ng ihalal na presidente? Ang interest niya is all about the foreign policy na yan. It's more on foreign policy. At yung sinasabing 30% na magiging parte niya sa kabuuang kita ng buong Pilipinas. Paano naman yung mahihirap na riyon na magiging state? Sinasabi po ng model ng DILG dyan, kung hindi pa nila kakayanin, mananatili muna po sila sa ganung katayuan. Pero meron ding i-contribute ang mga magagawa ng mga regional state. Halimbawa, 10% doon sa kanilang gross income, yun na po yung gagawin pondo para yung isang region na yun ay candidate para maging isang estado na rin. Yun ang gagawin pangtulong doon. Ang maganda rito, sabi ko nga sa mga nakikinig, whenever we had that forum, federal forum, sa mga barangay, kung meron kayong mga lupa sa inyong mga probinsya, kasi yung mga Bisaya, yung mga taga Mindanao, nandirito na sa Central Luzon nandirito na sa NCR, di ba? Kasi lahat kasi dito puntahan Oo. Di ba? Wag nyong ibibenta
kung magkakaroon tayo ng pagbabago ng ating gobyerno, magkakaroon tayo ng federalism, yung mga lupa nyo na yun, magiging Mahalagang. malaking ano yun, yaman ninyo yun. Dahil uunlad ang lugar ninyo eh. So ibig sabihin, mag-a-appreciate ang value. Yan nga yung tinatawag na ano eh, na pag tumabla ang probinsya, panalo ang bayan. Yan. Yun ang nandoon. Kaya nga, yung NCR, congested ngayon, no? Eh mag-uuwian na kayo eh. Magkakaroon ng Sa congestion. NCR, National Capital Region, wala kayong mga ano dyan, wala kayong mga lupa. Samantalang sa probinsya nyo, hektarya, Yes, pinabayaan oo. ninyo. Mag-uuwian na kayo ngayon. Papaularin ngayon yung lugar ninyo. Uunlad na. Yes. No? Si Jollibee, magtatayo na roon, no? Tapos yung kikitahin nun, hindi katulad ngayon, yung kinikita nitong mga ito, even mining, ang Sambales, ang kinikita ng mining, kung nasa saan ang main office ng mining company na yan, Doon. nasa Makati, Oo. nandoon ang ibat niyan, nandoon ang bat niyan, wala dito sa Sambales. Wala rito sa Sambales. Tsari-tsari At yun lang ang nakuha napaka-importanting bagay na dapat nating makita kung magkakaroon tayo ng federalismo. Okay. So there will be decongestion ng NCR at tayo bilang mga regional individual, ako Ilocano ako, taga Sambales ako Bisaya ako, taga Bisaya ako, we could be able to preserve our culture. Yung integridad mo bilang isang Bisaya, isang Mindanao, isang Ilocano, isang mapipreserve ninyo, mapapaunlad ninyo. Hindi katulad ngayon, sabi sa'yo, Bisaya ka dayo ka lang dito eh. Di ba? So masakit yun. Yun po, ano ba sabi mo doon, Kaya Sir Jeffro? gano'n. Alam nyo, sasabihin ko rin, si Jeffro po ay presidente ng Partido Federal ng Pilipinas. Okay. Dito sa Olongapo, Sambales. Ako naman po ang chairman. Kaya nga nung last election, yan. Kaya lang, alam nyo, sa politiko, magulo yan. Partido na yan. Opo. Ayun po. Meron na po tayong nilunsad. And Opo. it's a political party under COMELEC. Hindi siya regional, it's national. Yung Partido Federal ng Pilipinas. Oo. Sige po. Better ng parting word si Mr. Jeffro Kaper. Okay. Bago tayo mag-commercial, maghanap buhay. Ano na lang po natin, gusto ko na lang i-debunk yung sinasabi ng ibang tao na wala daw kasi sa tao, wala daw sa sistema yung problema. Nasa tao daw. Which is wrong. Kasi ano ba ang nagpapagalaw sa tao? Lalo na sa isang organisasyon, sa isang institusyon. Di po ba sistema? Okay. Kung ano yung sistema ng isang institusyon, Agree. di po ba? May bawal ganito, bawal ang ganyan. Yung sundin mo yun. So yung behavior mo ay umaayon kung ano yung mga batas, rules at implementation ng isang sistema na nakapaloob sa isang institusyon. So hindi talaga tao yung problema. Yung sistema. Sistema. Okay. Which is bulok po talaga. Yun po. Bulok po talaga. Ang presidential system po, bulok po talaga yan. Kahit sa Amerika, nararanasan nila yan. Wherein there is a gridlock in every major decision. Kaya nagkakaroon sila minsan ng government shutdown. Okay. So, yun po, no? Ayun po. Talagang bulok ang sistema na talagang kailangan baguhin. baguhin talaga. Kasi hindi Okay. the system. Okay. Kaya nga sabi natin alam niyo yung sinasabi nga ni Senator Dick Gordo, what this country needs is not a change of man, but a change in man and the system of The the system. government. Okay. So, Yun yun ang po. kulang doon. Kasi Yun ang tayo kulang. bilang marido, inano sa atin ng International Maritime Organization na lahat na nasa industriya ng maritime kinakailangan ISO accredited. Pag ISO accredited ka, ibig sabihin na meron kang pinapractice na quality standard system. So kahit sino ka pang empleyado, kinakailangan susunod ka sa policy at saka sa procedure manual ng inyong kumpanya. Okay. At ganyan din Magkat ang sanang kapag- italakay pa yan, Kaper. Kaso tayo po inaubusan na ng oras. So, meron pa tayong Magandang talakayan eh, no? Oo nga eh. Siguro sa sunod na ulit, i-isolate natin, ano? Okay. So, mag-commercial ho muna tayo. Magabalik po ang Agara Action ngayon paglipas po ng ilang palaala. Mapapakinggan sa 107.1 FM Radyo Bandera Olongapo. Agarang Aksyon ngayon!
Agarang aksyon ngayon, pagsumbungan ng bayan para sa ating mamamayan. You are listening to 107.1 Radio Bandera, broadcasting live from Olongapo City, home of the first Freeport Zone in the Philippines. Subic Bay Freeport Zone, 107.1 Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Basta radyo, ibandera mo! We're back! Sorable Grand Leisure Hotel and Nico's Restaurant is now officially back in business. Bookings and reservations are now available. Come in as a guest and leave as family. And our Nico's Restaurant is now accepting dinners and takeout services. A best view with the best food and feel welcome. Make your stay a memorable experience again. For more details, inquiries, and reservations, please call us at 252-2765, 252-2766, or 0917-836-1955. Or visit us on our Facebook page at Sorable Official or follow us on Instagram at Sorable Grand Leisure Hotel. The holiday season is just getting better as SM City Olongapo Downtown is 107.1 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Okay, ito na po ulit tayo, no? Hanap buhay mo na tayo. Thank you po sa Life Armor. Thank you po sa Casual Advertising. Thank you po sa JRJ Food Products Trading located at number 65 Murphy Street sa likod ng Pag-asa Public Market. Pag-aari po ni Miss Josephine Dabo. Ngayon po, nasa linya po ang ating segment na Barangay Captain in Action. Bisitahon natin ang ating magiting na kapitan ng Barangay West Tapinac. Hello. The Honorable Donald L. Daquino ng Barangay West Tapinac. Sir, Captain, magandang tanghali po. Hello, magandang tanghali po sa mga sa inyong lahat at sa mga tagapakinig. Lalo na po sa iyo at Teniente Milberta Aljawan. Magandang tanghali po. Kap, nandiyan po si Per Julian. Magandang umaga po o tanghali sa inyo. Hello, pasensya na po, hindi ko po naririnig yung si Per Julian po, andito rin. Oo. Magandang tanghali po. Ayun, Kap, sorry po. Alam ko busy kayo dahil meron mga barangay assembly ho ngayon, no? Mga ginagawa ho kayo diyan. Kap, isang mabilis na tanong lang po. Para pagkakataon po natin na ipakita ho sa buong Olongapo, lalo na ho sa inyong pong lugar sa Barangay West Tapinac, yung pong nagawa, ginawa, gagawin pa at plano po sa inyong barangay. Opo, dito po sa aming barangay sa tulong po ng ating mahal na mayor, Len J. Paulino, marami po tayong mga proyektong natapos at kinatapos pa. Sa katunayan nga po, meron na po tayong 27 na kalye na napagawa po dito sa ating barangay. Galing Magsimula po 2nd Street hanggang 16th Street. At sa ngayon po, kasalukuyan pong ginagawa ang 16th Street, Basa. Ang 5th Street po, meron po tayong ginagawa po ngayon dyan, asphalting of road. At sa Martes po, sisimula na rin po ang 4th Street from Rizal Avenue to Corpus Street. Bali po, two-side drainage po siya, saka asphalting of road. Very good, galing. Apo, tayo rin po dito sa ating barangay nagpairal ng mga sistema gaya po ng pagka meron po tayo emergency lights po rito. Street light po siya usually, pero pagka dumating po mga time ng typhoon, baha at wala ng ilaw ang buong Olongapo, ang ating mga street lights po ay nagiging emergency light. Okay. Sa tulong po ng ating 5,000 kilowatt na generator na in-install natin sa barangay, na ang lahat po ng connection niya ay diretso po sa ating barangay. So, ang pag-on-off po ng ilaw na yan ay hindi na po manual na ginagawa sa mga poste, kundi po ito ay automatic na binubuksan namin sa barangay hall po.
Wow. So, pagka walang ilaw po ang buong Olongapo dahil sa bagyo, sa typhoon, dyan po sa West Tapina, kayo po ay maliwanag na maliwanag dahil po dyan sa inyo pong in-install ng mga street light po. Kap, tama po ba? Apo. Hindi ba magalit sa inyong OEDC niyan, Kap? Apo. Oh. Kap, hindi na ba magalit ang OEDC sa inyo at wala silang kita sa inyo? Pasensya na po, medyo po hindi ko masyadong naririnig po yung pero maliwanag ka, Kap. Tuloy lang po. Maliwanag na maliwanag po ang audio nyo. Sige, Kap, tuloy lang po, Kap. Nasa inyo po ang area ngayon, Kap. Ipagyabang po natin ang Barangay West Tapinak. Apo, so yun lang po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako pa po ba nasa ere? Opo, nasa ere po kayo. Ako pa rin po sa ere. Opo, sige, Kap, tuloy nyo lang po. Tuloy nyo lang. So ngayon po, dire-diretso naman po, halos 60% na rin po ng ating mga drainage sa aming barangay ang napapalinis. Sa ngayon po, under mobilization pa po ang Corpus Street. Nililinis po natin yan. Yung ibang sector, ibang section po, inaayos na rin po natin yan. Ano pa ba? Yung mga CCTV po, napagawa din po natin sa ating barangay. Magaling, peace and order. Apo, meron po tayong 16 na channels po na CCTV sa paligid ng barangay. Ito po ay katulong ng ating BPSO para po sa pagpapanatili po ng katahimikan at pagbabantay po sa ating barangay. Apo. Kap, yung pong ating mga ano po dyan, yung ating mga street po na may mga no parking at saka mga towing area po, yung po, Kap, ay napapanatili po, Kap? Opo, yun po, napapanatili naman po natin yung mga street signs natin. Tayo po ay nagpagawa ng 115 street signs, especially po sa kabuuan po ng barangay. Tayo rin po ay gumawa ng ordinansa. Nung sinabi ng ating presidente na magkaroon tayo ng road clearing, automatic po tayo po ay tumalima at sumunod. Nagplano kung paano gagawin na 100% na happy ang ating happy ang gobyerno at happy rin ang ating pamayanan. Yes, so, ang ginawa po natin ay gumawa po tayo ng ordinansa na magmula po 2nd Street hanggang 15th Street one-side parking po tayo. Apo, ang one-side parking po natin ay binase natin sa paano sa mga emergency planning po. Very good. Paano po ang sistema nito? Kunwari po, mag-sample na lang po tayo along 9th Street West Tapinak. Pagsimula po sa Rizal Avenue, dapat po clear ang road papasok ng barangay. Sa madaling salita, ang one-side parking po ay pwede lang po kayo mag-park sa kaliwang side. Opo. Yeah, tama. Opo. Nakita ko nga. Parang pag galing ka sa Rizal Avenue, pag right turn mo to West Tapinak, hindi siya nakasagabal. Hindi sa gabal, hindi ano. Okay. Apo. Ganun nga po. Tapos, ang Corpus Street po natin, totally no parking po tayo dyan. Pinaka-main thoroughfare yan. Ako nananawagan sa mga kabarangay ko na inaayos po natin ang sistema ng barangay. Harinawa po ay sumunod po sila. At yung mga nahuhuli po na napansin namin, nagkaroon po kami na road clearing po last Wednesday. Akin pong napansin ang mga sumasaway ay hindi po kabarangay ko, kundi yung mga transient o mga nakatira po sa aming barangay na ngayon palang nalalaman ang sistema. Opo. At yun nga po, inaayos naman po natin ang mga road signs po natin, bawat kanto, nilagyan po natin almost mga walong signboard kada kanto para visualize po sa mga tao, makikita nila ang mga signage po natin. At ganun din po, nagpagawa rin po tayo ng kulungan ng aso na kung sakasakaling meron po kaming regular na ikot para sa panghuli ng aso. At kung sakasakali rin po, ito pong darating na taon, nakapag-usap na po kami ng ating city veterinarian, si Dr. Arnold, na pinondohan ko po ang pagkakaroon ng microchips para sa mga aso. Wow. Apo. So, kung ilan po yung aso po namin, pupondohan po natin yung magkakaroon po tayo ng microchip na i-inject ko sa mga aso. At nagpabili din po ako sa kanya ng anong tawag din yung parang scanner
Pagka tinutok po kung saan parte ng aso na in-inject yung microchip, doon po natin malaman kung sino may-ari ng aso, anong date na pinanganak ng aso. Mga information po, details ng aso ay malalaman po natin. Padali po natin malaman Kung may anti-rabies na ba siya. Ayun po, ganun, no? ano, Kap? Oo. Opo, mga ganun po. Galing. Kung kailan siya nagkaroon ng huling anti-rabies. Ba, ngayon ko lang narinig yan, ah. Oo, palakpakan natin. Oo, ano, meron palang ano, no? Kapitan Donald Aquino ng West Tapina. Meron pala hong ganyang meron palang ganyang ano po, tinatawag na technology para ho sa mga aso. Oo. Apo. So, Pasensya wag na lang, po kayo, Sir. Mr. Adlahon, medyo hindi ako nakipag-communicate po sa inyo ng ayos. Kasi po, konting-konti lang po taga naririnig ko. Okay po. ganun. So, any Hindi ano ko po? po taga kayo marinig. Okay, Kap, any parting words po bago tayo magtapos po para ho sa inyo? Ay, opo. Yun lang po sa mga aking kabarangay. Wag po kayong mag-alala at ang inyong kapitan po ay 100% na nagtatrabaho umaga at gabi. Tayo naman po ayaw ko masayang ang botong ibinigay niyo po sa akin at tayo na po yung naging masipag. Kasama po ang ating mga konseho. Lahat po ay 100% po nagtatrabaho para ho sa aming kabarangay. At yun po, sa ating road clearing po, ito po mga dating na araw, nakapagtapos na po tayo ng Kalye Serie number 1 at magkakaroon pa po tayo ng Kalye Serie number 2. So, request ko po sa ating mga pamayanan o ating mga kabarangay na yung mga po nakaharang sa mga kalye na alam niyo po na obstruction, yung mga halaman po natin, ilagay po sa ayos po sana. Ang pagpapark po natin, ilagay po kung saan lang po dapat natin iparada. At asahan niyo po sa mga susunod na araw, marami pa po tayong proyektong ipinasok at sinusok natin sa ating konseho para po sa ikauunlad lalo na ating barangay. Magaling. Maraming hapon. I salute you. Salamat po. Nako, salamat po, Kap. Saludo po Maraming salamat ang po sa inyo. aksyon ngayon. Opo. Sa inyo, Kapitan Donald Aquino. Manang-mana ka kay Ninong Elmo Aquino. Iyon. Kaya yan po. Alam niyo Nakapanayan po, po natin. Kapitan, No? galing po ako dyan. Dyan po ako lumaki sa West Tapinac sa number 25 Corpus Street. At ako'y nasisiyahan at narinig sa ating Captain Donald Aquino na marami siyang ini-introduce ngayon, no? Using the new technology. Yes. No? Pwede pa nating matrace talaga yung mga askal Yun na yan. po, no? Galing. At alam po, talaga oh. natin kung kaninong aso yung mga yan. Kaya po, magaling. Sir, Kapitan Donald Aquino, Ang agarang aksyon po ngayon. Ay saludo po sa inyo. Palakpakan. Yun naman. No? Opo. Ngayon naman, Kapit, nasa linya po ang ating magiting na abogado, si Attorney Noel Atienza. Ipagtatanggol ka niya. Atin siya. Attorney? Yes, magandang tanghali uli po sa inyo lahat. At Magandang tanghali, Attorney. Sa aking kaibigan na kapitan, si Mac. Yung po, no? McDonald. McDonald. Okay, Attorney. Okay. Opo. Yes. Ayun po, ituloy niyo na ho yung ating pong pre-bargaining po, no? Sa drug case po at saka yun sa ating bouncing check. Katulad po na nabanggit natin kanina, ang plea bargaining po agreement is applicable to all criminal cases. Hindi po to applicable sa civil case dahil wala namang plea bargaining sa civil case. Alam nyo, ang plea kasi, marami kasing nagtatanong sa akin, ano ba yung plea? Kasi may stage po sa criminal trial, yung tinatawag na arraignment. Ano pa tong arraignment? Ito po ibabasahan ka ng demanda, kung ano po yung akusasyon laban sa'yo, at tatanungin ka ng clerk of court, ng court, na kung ninaamin mo ba ang kasalanan na inaakusa sa'yo. Ang gagawin ng accused, yun ang plea niya, whether he will admit or not. Kaya kung matitinang plea bargaining, yung plea niya, pwede niya i-bargain ang plea niya. Ito na nga po yung plea bargaining agreement. Ano po ba itong plea bargaining agreement? Ito ay isang proseso na kung saan ang akusado at ang prosecution sa criminal case ay nagkaroon ng mutual disposition ng kaso. Yung sabihin, nagkaroon sila ng kasunduan, dapat to may consent ng offended party at ng prosecution at ng akusado. Kasi ang nagpo-propose nito ang accused to plead to a lesser offense. So in other words, kunyari,
ako na-charge ako ng murder. So, para gumaang ang aking penalty, pwede ako mag-plead to lesser offense na homicide. So, kasi, alam nyo, dapat, kung mag-plead ka sa lesser offense, dapat yung crime na ipipli mo ay necessarily included doon sa major charge. Ano ba yan? Meron bang may piyesta ata dyan? Opo, meron po. No? Sige po, Tony. Tuloy niyo lang po. So, kailangan po yung plea to lesser offense must be necessarily included dun sa principal complaint. So, in other words, hindi pwede. Kunyari, ako po ay naakusahan ng kasong grave coercion. Hindi naman ako pwede mag-plead guilty sa lesser offense ng slight physical injuries. Malayo po yun. Kasi isa, crime against person, isa, ibang crime po yan against morality ata yun, na hindi ko masyadong matanda. Pero kailangan necessarily included. Ito po ay isang mutual agreement. Pero hindi po mutual agreement, demandable na po yan. Okay. Kailangan pa pong aprobahan ng husgado yan, ng court. Kasi ano bang benepisyo ng plea bargaining agreement? Siyempre, pag nagkaroon ng plea bargaining agreement at na-aprobahan ng husgado, mag-aangklag yung dakit ng ating court. Sabihin, mapabawasan tayo ng husgado. Alam mo naman kasi, ang daming kaso po pumapasok sa ating husgado. So, kapag naging successful ang plea bargaining agreement, may disposition po ang husgado at mababawasan po ang dakit niya. Pangalawa, pag nag-plead guilty ang dependa, ang akusado sa lesser offense, ay ito'y para rin sa kanya. Kasi may kasabihan doktrina, no? If indeed you have committed the crime, avail of the plea bargaining agreement. If not, establish your innocence. So kailangan sarili mo rin ang pwede mag-propose kung talaga ba, ay ginawa ko ba yung crime? O kung ginawa ko, in order to lesser the penalty, mag-propose ako ng plea bargaining agreement. Okay. So, very significant to plea bargaining agreement sa drug cases. Kasi before nung, meron kasing decision ng Supreme Court, before ng decision na yon, ang plea bargaining agreement is not applicable sa drug case. Hindi po applicable. Before, Pero because of that case decided by the Supreme Court, dineclare ang constitutional yung Section 23 ng Republic Act 9165 na kung saan pinoprohibit ang plea bargaining agreement. Because, anong sabi ng Supreme Court? Hindi nyo pwedeng i-include ang aming prerogative dahil kasi sila kasi may power na kung saan promulgate rules concerning the protection and enforcement of constitutional rights, pleading, practice, procedure in all court. So, sila lang yung may karapatan na mag-promulgate, hindi hindi po yung batas. Kasi kung batas na po magsasabi na sila ang magpo-promulgate ng kan, they're encroaching the prerogative of the Supreme Court. Kasi there are three branches of government, di ba? Yes. Executive, siya yung nagpapatupad ng batas na sinulong ng legislative na siya naman gumagawa ng batas. At ang nag-i-interpret ng batas ang judiciary. Okay. Ang Supreme Court is the major principal judicial department. So, yun po, dati po bawal talaga sa drug case. Ngayon po, because of that decision, ay pinapayagan na po. Kaya nga po, kung mapapansin niyo po, karamihan po ng drug cases ngayon, lalo na po pag Section 5, nag-a-avail po ng plea bargaining agreement. Dahil nga po, ang ano ba procedure nito? Procedure ng plea bargaining agreement sa drug case. Pag yung Section 5 ay shabu o marijuana, other drugs po hindi covered. Hindi cover ng plea bargaining except marijuana and shabu. Okay. Pero kailangan 0.99 grams kasi kung beyond 99 grams ang yung weight ng nahuli sa iyo, you're not qualified sa plea bargaining. Hanggang 0.99 lang po grams. 0.99 so malinaw, hindi pwedeng lumampas po dyan, otherwise you cannot avail of the plea bargaining agreement. So
Ano pa ang procedure na ito? Siyempre, after arraignment, mag-plea guilty mo na siya sa lesser offense. Pwede, along the way, mag-propose ng plea bargaining agreement ang akusado. Pag-aaralan ng prosecution yon, pag okay sa prosecution, sasubmit nila sa husgado for approval. Okay, assuming na-approve ng husgado, okay, within that, ano po mangyari? Magkakaroon po uli ng, magpo-promulgate po ng decision ang husgado based doon sa plea niya sa lesser offense. Opo. Pag ang penalty, kasi sigurado ang penalty nun is within the years covered by probation. Ano ba yung probation po? Ito po yung kapag po convicted ang isang akusado at ang penalty is not beyond 4 years, pwede siya mag-avail ng petition for probation. Okay. Paano po ba ang benepisyo ng probation? You are not detained. You are not incarcerated. You will only report once a month to the probation office. So, yun po ang benepisyo kasi, pero alam nyo, sa drug case, hindi agad ma-avail ng petition for probation. Kailangan muna kasing dumaan ng akusado sa tinatawag na drug dependency examination. Ano po to? Ito po ay titingnan kung baka naman during the trial gumagamit pa siya. So bakit natin bibigyan ng regalo ang akusado kung hindi pa siya tumitino, di ba? Tama. So based doon sa DDE, kung yun ay negative, pwede na siya mag-avail ng petition for probation. Kaya kung yun ay naging positive, yan ang tanong. Pag siya ay naging positive po, hindi siya pwede mag-avail ng probation except to serve the sentence nung binigay ng husgado. Kung ano po yung sentence sa lesser offense, isi-serve niya po yun. Hindi siya pwede mag-avail ng probation. So malinaw po yun. Kailangan negative ka. Kung nag-positive ka, patay tayo. You need to serve the sentence. Pero mas lesser yung year. Kasi ang Section 5, alam ko po, reclusion perpetuo yan eh. So walang ganyan. So unlike ito, less than 4 years, pwede, maganda yung lang siya. Di ba? Opo, mas maganda yun. Maganda yun, kaysa naman ka. Pero nga lang, kailangan kung negative yun, it can avail talaga. Yung ka. So, ano po ba requirement ng plea bargaining? At kailan ba pwedeng i-avail to? Yes. Ito po, number 1, it should be with the consent of the offended party and the prosecutor. Sa drug cases, there's no offended party. Public crime po yan. So, fiscal o prosecutor at ang accused ang magkakaroon ng arraignment niyan. Then, pangalawa, plea of guilt should be to a lesser offense. So, hindi pwedeng mag-plea of guilt ka sa graver offense. Di ba? Tama. And then, pangatlo, the lesser offense must be necessarily included in the offense charge. Katulad na makita kanina, hindi pwedeng magkaiba. So, kailangan within the chapter of crime against person, doon lang po papatak yung kanyang lesser offense. Siyempre, lesser, mababa ang kategorya ng crime na ipapato sa kanya. Opo. Okay. So, yun po ang plea bargaining. Malinaw po yan. Dati po, ang plea bargaining, katulad na nabanggit ko, ay hindi allowed sa drug cases. Pero ngayon po, because of that decision, ay inallowed na po yan. Ganun pala yun. Alam nyo, to some extent, maganda po ang plea bargaining agreement because, sabi ko nga, kung ako po talaga ay aminado sa sarili ko na akong gumawa ng crime, avail of the plea bargaining. For a kasi lesser alam offense. mo kami mga abogado, kunyari dumating may lumapit kliyente, ang una namin gagawin, tatanungin namin sa kanya. Attorney? Nawala, no? Attorney. Maganda yung plea bargaining agreement na yun, no? Hindi, talaga For maganda. a lesser offense, di ba? Kasi ibig sabihin, kung ikaw sa sarili mo, alam mo naman talaga na ikaw ay nagkasala sa ganung offense, di ba? At nakikita mo rin, malaki ang mga ang tawag dito, malaki ang mga, ang tawag doon? Sige, tuloy mo, attorney. Okay. Attorney, tuloy mo po. Malakas ang mga ebidensya, mag-plea ka na, di ba? Attorney? Yun. Yes. Opo, okay. Tumalbog po yung linya eh. So, anyway, kami mga abogado kasi po, pagka po may dumating na kliyente na in a criminal case, tatanungin namin sa kanila,
ito ba ito totoong ginawa mo? Siyempre, we can assess on that. Kasi minsan ayaw nila sabihin sa amin because baka pwede makalusot. Pero alam mo sa batas kasi, pag talagang ginawa mo, hindi natin makuha. So, yun ang una kong nire-require. Ano ba talaga? Pag talagang hindi niya ginawa, fight for it. Pero pag ginawa niya, hindi ko naman pwedeng iwanan siya. Opo, well, tama yun. ipagtatanggol ko pa rin siya for the mitigation ng penalty. So, in other words, pwede ko mapababa. Hindi natin pwede kung acquittal, okay lang. Pero siyempre, titingnan natin how to mitigate the penalty. And ito nga po yung way to mitigate the penalty, plea bargaining agreement. Diba? Pinakamadali. Kaya malaking bagay po ang plea bargaining agreement, lalo na po sa drug case. Sa dami po ng drug cases ngayon. Oo, tama po yan, Atty. At saka napaka-informative niyan. Atty, meron na po tayong natitirang 2 minuto. Atty, any parting words po? Dito po sa ating bouncing check pa. Hindi clear yung audio. Medyo hindi ko po maintindihan. Kulang tayo sa minuto po. Atty, any parting words po? Meron tayong 2 minuto. Okay po. Opo. Okay po. Sana po may nakuha tayong lesson sa plea bargaining agreement. Katulad nga po ng binabanggit namin dito, ang agarang aksyon ngayon ay lagi po nakasubaybay sa inyong pangangailangan pagdating po sa batas. Kung may nais po kayong pag-usapan natin dito, ibigay nyo lang sa amin at kami po ay willing pag-usapan po yung batas na gusto nyo malaman. So maraming salamat. Ito po yung lingkod at Tony Noel Yabut Atienza na lagi kayo ipagtatanggol. Yun. Thank you po. Maraming salamat po. Atty. Noel Yabut Atienza. So, yung pong bouncing check po, no? Medyo kabul tayo sa oras po. By next Saturday po, pag-usapan po natin yung pong bouncing check na yan. Napakaganda naman kasi ng pagpapaliwanag doon sa plea bargaining agreement. Kahit sino talagang maliliwanagan doon. So, siguro po, Kafer, magpalad na po tayo. Oo. So, sa ating po mga takapakinig dito sa Agarang Aksyon ngayon, 107.1 Olongapo City. Maraming salamat po at syempre binabati ko ang aking may bahay, si G. I love you. At sa mga SB Science po, sa ating mga nagtuturo, sa ating mga sa lahat po ng mga taga Subic Bay Colleges. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lungsod ng Olongapo. Mabuhay tayo. Avoid COVID-19. Yes, salamat po. God bless us all. Hanggang sa muli po, ito po ang inyo pong Agarang Aksyon ngayon sa 107.1 FM Radyo Bandera. Hanggang sa muli po, magandang araw. Mapapakinggan sa 107.1 FM Radyo Bandera, Olongapo.